Habang nasa isang pagtitipon, nagbasa si Sister May ng isang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos at naliwanagan, nagkakamit ng malinaw na pagkaunawa sa kanyang negatibo at pasibong kalagayan. Sabi ng makapangyarihang Diyos, lahat ng tao ay may mga pagkakataong nagkakamali sila, at lahat ay nakakatagpo ng mga bagay na lampas sa kanilang kakayahan at kabatiran. Ano man ang tungkuling ginagampanan nila o gawaing ginagawa nila, normal na normal lang ito at kailangan mong matutunang harapin ito ng tama. Ano't anuman ang pagkakamaling magawa mo, dapat mo itong harapin sa isang aktibong paraan. Hanapin ang ugat ng problema at hanapin ang katotohanan para malutas ito. Huwag kang maging negatibo o makaramdam na nasusupil at masadlak sa mga negatibong emosyon kapag nahaharap sa isang bahagyang paghihirap. Ito ay paggawa ng malaking isyu mula sa wala at hindi ito kailangan. Ang dapat mong gawin ay agad na pagnilayan ang iyong sarili at tingnan kung ang pagkakamali ay sanhi ng isang isyu ng iyong kawalan ng kahusayan sa iyong gawain, ng paghahalo ng mga personal na intensyon sa iyong mga kilos, o ng paggawa mo ng mga bagay batay sa iyong mga kuro-kuro at imahinasyon. Dapat mong suriin ang lahat ng aspektong ito. Kung ito ay isang isyu ng iyong kawalan ng kahusayan sa iyong gawain, maaari mong pag-aralan ang mga profesional na kasanayan o kumonsulta at makipag-usap sa mga taong nakauunawa sa propesyon. Kung mali ang iyong mga intensyon o mayroon kang mga kuro-kuro at imahinasyon, dapat mong pagnilayan at subukang kilalanin ang iyong sarili sa mga salita ng Diyos at pagkatapos ay itama at maghimagsik laban sa iyong mga maling intensyon o kuro-kuro at magsagawa ayon sa mga salita ng Diyos. Amen.